Ang mainit ang ulo na mamamatay tao ay nagpabuntis sa babaeng mahal niya. Para maprotektahan ang kanyang mahal at ang kanilang anak sa panganib, nangako si Farhat na iiwanan na niya ang kanyang masasamang gawain. Itinapon niya sa karagatan ang mga baril na nabasa na ng maraming dugo, at nahihiyang ipinahayag ang kanyang matinding pagmamahal kay Ashley. Lubos na nadala si Ast, at sabik nang makasama siyang magtayo ng isang magandang tahanan. Ngunit habang magsisimula na silang lumipat sa kanilang bagong tirahan, bumalik si Kinetti, ang traidor. Nagmamakaawa ang pinsan ni Farhat kay Farhat na tigilan na ang pananakit sa asawa niya at hayaan itong mabuhay. Masaya naman ang pamangkin ni Ali na manggulo at sinadyang ibunyag ang isang nakakagulat na sikreto. Hindi pala si Kinetti ang tunay na ama ng anak ng pinsan niya, kundi si Farhat. Lahat ay natigilan, walang masabi. Pero huli na si Ashley para marinig ang nakakasakit na sikretong ito. Puno ng galit, gustong-gusto niyang saktan si Kinetti para mapaghigantihan ang kapatid niya. Nag-aalala na baka ma-miscarriage ang asawa, pinakiusapan ni Farhat ang iba na ibalik ito sa silid at magpahinga. Dinala ni Farhat si Kinetti sa isang liblib na sulok, balak siyang saktan. Ngunit biglang tumakbo ang anak ng pinsan at mapagmahal na niyakap si Kinetti. Akala ng bata, ama niya si Kinetti. Lumalambot ang puso ni Farhat, at itinago niya ang baril. Ginamit ni Kinetti ang bata bilang panangga, at nakaligtas. Pagkatapos, bumalik si Farhat sa asawa para alagaan ito. Pero hindi niya maalis sa isipan na siya ang ama ng anak ng pinsan niya. Humingi siya ng panahon kay Ashley. Napakagulo ng sitwasyon sa pamilya kaya hindi tama na iwanan niya sila. Pagkatapos niyang maayos ang mga ito, lilipat na siya kasama nito. Nauunawaan at nagtitiwala naman sa kanya ang mabait na si Ashley. Pagsapit ng hating gabi, kinuha ni Farhat ang sipilyo ng anak ng pinsan niya at nagpa-paternity test. Di nagtagal, dumating ang resulta mula sa ospital na tulad ng isang malakas na hampas. Si Farhat ay 99.9% na tugma sa henetiko sa anak ng pinsan niya. Lumalabas na 7 taon na ang nakakaraan, nang lasing si Farhat, ang pinsan niya, na may gusto sa kanya, ay nakipagtalik sa kanya nang hindi niya ito pinayagan. Hindi na alala ni Farhat ang isang gabing iyon nang mahimasmasan siya. Nung panahong yun, hindi rin alam ng pinsan niya na ang dinadala niyang anak ay kay Farhat. Dahil sa isang peking resulta ng pagsusuri sa pagkama na ginawa ng nanay niya, alam ni Madam na ayaw ni Farhat sa pinsan niya. Para maiwasan ang paghihirap niya, palihim na sinuhulan ni Madam si Kinetti para pakasalan ng pinsan at magpanggap na ama ng dalaga. Ngunit ang ginawa ni Madam ay pagsira pala sa kaligayahan ng kanyang anak. Madalas bugbugin ni Kinetti ang kanyang asawa kahit sa simpleng dahilan. Halos palagi na itong nalululong sa alak para maibsan ang kalungkutan. Nalaman ni Julie ang sekreto dahil naghalikwat siya sa safety box ni Madam at nakita ang tunay na resulta ng pagsusuri sa pagkama. Kabaligtaran ng kawalan ng pag-asa ni Farhat, ang pinsan ay labis na natuwa matapos malaman ang katotohanan. At inaasahan niyang makakasama niya. Sa kanyang pagkadismaya, mariing tinanggihan ni Farhat ang anumang romantikong relasyon sa kanya at binalaan siyang huwag magsasalita hanggang sa manganak si Ashley. Nangako siyang susuportahan at poprotektahan ang pamangkin niya sa pananalapi, pero nilinaw niyang ang pamilya niya ay sina Ashley at ang kanilang anak na nasa sinapupunan. Labis na naiinggit ang pinsan kay Ashley, pero inakala ni Ashley na dahil ito sa pagtataksil ni Kinetti sa pamilya at matiyag ang inalalayan niya ito. Hindi matanggap ni Julie na masaya ang buhay ni Ashley at nagsimula na naman siyang manggulo. Pinatibay niya ang loob ng pinsan na huwag sumuko. Si Farhat daw ay kay Ashley lang dahil sa anak, walang pag-ibig. Kayo ay may anak, yan ang inyong lakas. Magsikap ka, at mapapasayo siya. Nang marinig ito, lumiwanag ang mga mata ng pinsan, determinado nang bawiin si Farhat. Unang hakbang, ang pagkuha ng simpatiya nito. Pagsapit ng hating gabi, natuklasan ng dalaga na hindi niya magising ang ina kahit anong gawin niya. Natakot siya. Tinawagan niya si Tio Farhat para humingi ng tulong, agad siyang nagbihis at dali-daling pumunta sa kwarto nila para tingnan ang kalagayan ng pinsan. Nakakita si Farhat ng isang walang laman na bote ng gamot na pampatulog sa banyo. Mabuti na lang at naisugod nila ito sa ospital kaagad. Pagkatapos ng paglilinis ng tiyan, gumaling na ang pinsan. Napansin ni Alish na kakaiba ang lamig ni Farhat sa buong pangyayari.
Hindi gaya ng karaniwan niyang pag-aalala sa pamilya, nagtataka siya kung bakit ganoon na lang ang pakikitungo nito sa pinsan. Ginugulo ng konsensya si Farhat dahil sa paniniwalang ang pagtanggi niya ang nagtulak sa pinsan niya na magpakamatay. Upang maiwasan ang mas malalang pangyayari, wala siyang ibang magagawa kundi aminin na may anak siya at ng pinsan niya. Isang malaking gulat kay Ashley ang balitang ito, pero ang higit na nakapanghihina sa kanya ay hindi ang pagkakaroon ng anak ni Farhat, kundi ang matagal nitong pagtatago at panloloko. Sa kabila ng paglayo sa kanila, hindi naman napunta si Farhat sa piling ng pinsan niya gaya ng inaasahan nito. Pinapayuhan niya ang pinsan na huwag lumapit o manakit kay Ashley. Kung hindi siya magdadalawang isip na sirain ang pinsan niya, na apektado ng negativity at matinding sakit sa tiyan. Naghahanap si Ashley ng gamot sa isang drawer, ngunit, habang ginagawa yon, may natuklasan siyang lubos na samira sa kanyang mga paniniwala. Nakita ng yaya na naghahalikan ng amo niya at ang pamangkin ni Ashley. Lihim niya itong kinuhaan ng litrato at inilagay sa drawer ni Ashley, balak na magbigay babala na huwag itong magpapalinlang. Nabigla si Alish sa nakita. Pagkalma, hinanap niya si Naimik at tinanong kung ano ba talaga ang relasyon nito sa pamangkin niya. Hindi na nagtago pa si Naimik at inamin na magkakilala na sila bago pa man dumating si Juled sa villa dahil isang babaeng nagtratrabaho si Juled. Galit na tinanong ni Ashley ang pamangkin kung bakit niya ginagawa sa sarili niya yon. Tumigil na sa pagkukunwari si Juled at inamin na maraming lalaki na ang kanyang nakakasama. May sakit kasi ang nanay niya at malaking pera ang kailangan para sa gamutan. Sumulat siya ng maraming liham kay Sam na humihingi ng tulong, ngunit ni isa ay hindi sinagot ni Sam. Si Ashley naman ay walang pakialam din sa kanya. Para kumita ng pera, kailangan niyang gawin ang ganoong uri ng maruming trabaho. Napakasakit ng konsensya ni Ashley sa kanyang pamangkin. Galit na galit si Juled dahil nabunyag ang kanyang tunay na pagkatao at inaakala niyang ang mga litrato ay kuha ng asawa ni Naimik. Dahil noong huling pagkakataon na nagkaroon sila ng relasyon ni Naimik, nakita ito ng sekretarya. Nang mga panahong yon, pinagbantaan siya ng sekretarya na layuan si Naimik o kaya'y sisirain siya nito. Hindi alam ng sekretarya kung ano ang inakusahan siya. Nag-away sila. Hindi sinasadya ni Juled na tumama ang ulo ng sekretarya sa sasakyan, kaya ito namatay. Nakinig pala si Kun Adi sa lahat ng ito dahil kausap niya sa telepono ang sekretarya. Dahil sa matinding galit, agad silang nagkasundo at naging magkasama sina Juled at Kun Adi. Samantala, nakasalubong naman ni Wujed ang isang matandang kaibigan ng ama niya. Binanggit ng matanda na may nagbanta sa ama niya ang tiyuhin nito bago ito mamatay. Dahil tumanggi ang kanyang ama na ibalik ang isang mahalagang bagay sa kanyang tiyuhin. Napagtanto ni Higit na may kaugnayan ang pagkamatay ng kanyang ama sa kanyang tiyuhin. Kaya't pumunta si Higit sa pamilya ng pumatay sa kanyang ama para magtanong. Dahil sa malaking halagang natanggap nila mula kay Naimik noon, nagkasinungaling ang anak at ina ng pumatay at sinabing hindi nila kilala si Naimik. Ngunit hinala ni Higit na may tinatago sila. Sa pagkawalang pag-asa, kinausap niya ng mabuti ang apo ng pumatay para makapagtanong. Pero ang batang ito ay matapang din. Matapos ang ilang araw na pagtatanong, hindi pa rin niya sinasabi ang pangalan ni Naimik. Nakakita ng galit ang anak ng mamamatay tao dahil sa pagkawala ng kanyang anak sa loob ng ilang araw. Nagmadali siyang pumunta sa villa ni Naimik at pinakiusapan nitong iligtas ang anak niya. Ngunit wala pala si Naimik, at nalaman ni Farhat na kinapanayam sila ni Higit. Samantala, ang apo ng mamamatay tao ay nakawala sa pagkakatali at tinawag ang mga kaibigan niya para gumanti. Nagsama-sama ang ilang bata at sila naman ang teen alien si Higit. Ngunit bago pa man masaktan si Higit, dumating si Farhat at pinaalis ang mga ito. Nag-aalala si Higit na baka patayin ni Farhat ang kanyang tiyuhin kapag nalaman nito ang totoo. Ayaw niyang makulong ang kanyang kapatid, kaya nagsinungaling siya na ang pagkuha niya sa bata ay may kaugnayan sa iligal na negosyo ni Naimik. Ngunit para bang may kutob si Farhat na may tinatago ito. Pagkapasok ni Higit sa bahay, may nakita si Farhat na mensahe sa telepono nito galing sa anak ng mamamatay tao na humihingi ng pagkikita. Lumalabas na pag-uwi ng bata, ikinwento nito sa kanyang ama ang lahat ng nalaman niya kay Higit. Higit 20 taon na ang nakalipas, si Naimik ang nag-upa sa mamamatay tao para patayin ang ampo na ama ni Farhat.
Pagkatapos ay nilinlang niya si Farhat para mapatay ang mamamatay tao. Kaya dapat sisihin si Naimik sa pagkamatay ng mamamatay tao. Ngunit nagsinungaling si Naimik sa pamilya ng mamamatay tao, na sinasabing aksidente ang pagkamatay nito. Akala ng pamilya ng mamamatay tao ay dahil sa kabutihan ang pagbibigay ni Naimik ng pera at tinulungan pa nga nila itong itago ang katotohanan. Lubhang nagagalit ang anak ng mamamatay tao at balak ilantad ang katotohanan, kahit si Farhat ang dumating para sa usapan. Ngunit habang sasabihin na niya ang mga krimen ni Naimik, binabaril siya ng papatay na sinugo ni Naimik. Dahil bilin ni Naimik na huwag saktan si Farhat, hindi na siya hinabol pa ng mamamatay tao. Dali-daling isinakay ni Farhat at nang tauhan niya ang anak ng mamamatay tao sa likod ng sasakyan at itinago sa silungan. Agad ding pinapante ni Farhat si Asli para mag-opera. Pero hindi niya sinabi kung sino ang lalaki, sinabi lang niya na hindi sila pwedeng pumunta sa ospital. Halos mabaliw na si Ali. Wala siyang nagawa kundi utusan ang tauhan niya na bumili ng mga gamit pang opera. Habang ginagawa ang operasyon, kapwa nila inaalala ang unang pagkikita nila. Noon, tulad niya ngayon, si Ali ay napilitan din ni Farhat na magsagawa ng isang operasyon. Ngunit kung ang dating pamimilit ay naging dahilan ng pag-iisang dibdib nila, ngayon naman ito ang magiging simula ng kanilang paghihiwalay. Bagamat wala na sa panganib ang lalaki, hindi pa siya madyay gising sa loob ng ilang oras. Bulong lang siya ng bulong, "Tay, huwag pong patayin ang barbero." Natanto ni Farhat na may kakaiba sa pagkamatay ng kanyang ama. Pero nang tanungin siya ni Asli kung ano ba talaga ang nangyari, tumanggi siyang magsalita. Naiinis na si Asli sa pagtatago at panlilinlang niya kaya nagtanong siya sa kanyang ina. Hindi alam ng nanay niya na tinatago ni Farhat ang anak ng pumatay, dahil nagsinungaling si Farhat na tumakas ito. Huminga ng maluwag ang nanay niya, na sinasabing mabuti na rin yon, kung hindi, baka malaman ni Farhat na sinamak ang ama niya. Agad na nagduda si Asli na may mali. Pagkagising at pagsasabi ng totoo ng pasyente, baka makagawa na naman ng krimen si Farhat. Ito ay Shareflix Drama Recap. Bisitahin ang aming homepage para sa mas maraming recap ng Sia Bias Ask. Banibilasan ko ang pagsulat at pag-e-edit ng susunod na recap, kaya't huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento at ibahagi ang inyong mga saloobin. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel.